A blessed morning po sa ating lahat. Sige, inaniyahan ko po ang lahat na tumayo. At sige po, ihanda po natin ang ating puso, ang ating kalakasan, at sama-sama tayong magsaya, magpuri at magdiwang sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen! Magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ang puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, napakasarap magpuri sa inyo. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala lang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na sa presensya mo lamang, sa piling mo lamang, namin mararanasan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na langit. Hallelujah! Hallelujah! Kaya patuloy mong iparanas sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan at kalwalhatian. Hallelujah! Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtang ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas
Nais ko'y manahan sa presensya mo, buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita, ikaw ang aking at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Tagalakang mula sa'yo'y kalakasan ko, nais ko'y manahan sa presensya mo, buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Yes, oh God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming pag-asang tunay. Hallelujah. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa
Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Minsan pa ikaw ang aming buhay, O Diyos. Hallelujah! Ikaw ang aking buhay at pag-asang sa isig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman hindi ko'y pagpapalit. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Napakasarap magpuri sa'yo, Diyos. Hallelujah! Yes, O God, tunay nga, Panginoon, na napakasarap, napakasayang magpuri sa inyo, Lord God. Sa piling nyo nga, Panginoon, ay may pag-asa. Sa presensya nyo ay may kagalakan, O God. Hallelujah. At habang kami may hininga, O Diyos, ikaw lamang po ang aming pupurihin, itataas sa aming buhay. So God, tunay nga, Panginoon, sa mga panahon na kami may problema, may kabigatan, O God, basta't kami nasa inyong presensya, ang pagkilos nyo'y nasa amin, Lord God, ay mayroong pag-asa, may kagalakan, O God. Kaya sa inyo nga lang po namin ibabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta na po ang mga kapatid? Hello, tayo po ba ay nagagalak dahil umuulan? Mas gusto ko pong umuulan kaysa mainit. Para hindi po tayo papawisan, di ba? So magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanonood ng live streaming na ito. At ako ay nangungumusta rin sa bawat isa sa inyo. Marami pong katanungan ang mga tao, maging ang mga Kristiyano. Number 1, na katanungan nila, why do good people suffer? Actually, ito po yung laging itinatanong ng mga kapatiran nung ako po ay nasa Abu Dhabi pa. Kasi ine-expect po nila na kapag sila'y Kristiyano na, hindi na sila magdaraan sa mga kapighatian sa ating pong buhay. At the back of their mind, parang sinasabi nila, yun na lang masasamang tao. Sila na lang ang magdanas ng mga pighati sa buhay. Pero hindi po ganon ang nangyayari. Second question, why do babies get sick, suffer, and die? Kapag tayo po ay nakakakita ng isang sanggol, wala pang 1 taong gulang ang sanggol, kitang-kita po natin yung suffering nung bata dahil sa malalang karamdaman niya. Diba? Meron pong nakapasok sa kanyang nose, may tubo sa kanyang mouth, may mga nakakabit po dyan, at kung ano-ano pa. At damang-dama po natin yung hindi magandang sitwasyon po ng bata. And later on, siya'y mamamatay lang. Kumbaga, bakit nagsuffer pa yung bata? Yung pala kukunin din pala siya ng Panginoon. Natatandaan ko nga po si Ampol, 3-day-old po siya. Kinukunan po siya ng dugo. Piniprik po yung kanyang sakong. At kada iyak nitong batang ito, para pong yung puso ko ay nilalamukos. Ako po ang nasasaktan. Kasi po ang batang yan, John this baby. So, nung kami po ay lumabas, after nung delivery, na-discharge po si Labi ko after nung delivery niya kay Paul. Si Paul po ay naiwan sa nursery at nakatapat po sa kanya kung ilang ilaw para mag-normalize po yung kulay niya. But praise God po, dahil siya po ay naka-recover. Last question na atin pong naririnig, why is this world filled with sickness, suffering, sorrow, and death? Hindi pa po nagtatagal, di po ba? Kari-recover lang po natin sa COVID-19. Then eto na naman, may lumalaganap na naman kasakitan sa Africa, Mpox. Buti nga po, nawala na tong balitang ito sa Pilipinas. Katatapos lang po nung Israel-Hamas war. Eto na naman, may panibagong giyera na naman between Israel and Hezbollah po ng Lebanon, na sinasamahan pa paminsan-minsan ng Iran. At alam natin na isang bomba ang sumabog. Ang dami pong properties na nasisira, nawawasak. Bukod pa dyan yung mga buhay na nawawala. Yung pong giyera ng Russia, Ukraine, hindi pa rin tapos, and only God knows when it will end. Yung pagbubuli po ng China sa Pilipinas, di po ba, hanggang ngayon, nangyayari. Na nagiging dahilan po kung bakit yung ating mga fishermen ay naapektuhan.
So lahat po ng tao sa mundo naapektuhan ng mga kaguluhang ito. Bakit nangyayari? So we will never have the answers to all these questions. At kung atin pong iaalaw yung puso po natin at yung isipan natin, ay maapektuhan ng mga gantong katanungan. Hello, mga kapatid. Unang-una po, na magiging cause ng damage, yung pong ating pagkatao. Yung ating pananampalataya. Dahil ito po ay mababahira ng pagdududa. Pagdududa kanino? Sa ating Panginoon. Let's remember po what happened to Asaph. Si Asaph po ay isang worship leader po. And Seer, S-W-E-R, during the time of King David. He almost lost his faith in God. Bakit po? Because the bitterness and envy on what seemed to be an uncertain situation led him to spiritual crisis. At nawa, hindi po ito mangyari sa atin, mga kapatid. Brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, The Prison of Doubts. At ang ating pong teksto ay galing po sa Matthew chapter 11, verses 1 to 6. At kung kayo po ay may mga Bible sa piling ninyo, you can open your book at that passage. Otherwise, tingin na lang po tayo sa monitor sa harapan. Tayo po ay magbabasa ng sabay-sabay. And can I request everyone to please stand up to give reverence po to the Word of God. We are reading from the NIV. Let's start. After Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is the one who does not stumble on account of me." Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, thank you nga po sa umagang ito that you have brought us to this place to honor you and to worship your holy name. Salamat nga rin po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin nga po namin na sa pag-aaral namin sa umagang ito, ikaw nga po, O Diyos, ang siyang maitanghal. Gawin mo nga pong simple ang iyong mga salita at dalangin namin ang presensya ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan upang tunay na makamtan po namin ang iyong mensahe. God, apart from you, I can do nothing. So it's my prayer, my Lord, that you will bless my lips, my whole being, and be upon me, God, as I deliver your word. And lastly, bless the preaching of your word. Thank you once again, God. In Jesus' name, amen and amen. Upo po tayong lahat. Amen. Konteksto po ng Matthew chapter 11. So Matthew chapter 11 starts the time po na ang ating Panginoong Jesucristo, sinend out niya po yung mga apostoles, 12 apostoles, para sila po ay mag-share ng Word of God.
So dahil sinend out niya po yung kanyang mga apostoles, nag-iisa na lang po si Jesus na that time nasa Galilee. So pinagpatuloy niya po yung kanyang trabaho. Ano ang kanyang trabaho? Pagtuturo at pagpipreach ng Word of God. At siyempre, sa pagtuturong yan, kasama na po dyan yung kanyang pagpapagaling ng mga may karamdaman. By the way, sino po yung John na nabasa po natin kanina? Hello? John the Baptist. Siya po ay walang iba kundi si John the Baptist na that time po siya ay nakakulong. Bakit siya nakakulong? Mga kapatid, nakakulong siya dahil siya ay pinakulong nung hari. That time, si Herod. Sa anong kasalanan? Dahil si John the Baptist po ay nagpipreach against yung illicit relationship po ni King Herod at ng kanyang asawa, named Herodias. Bakit ba? Dahil si Herodias po ay asawa ng kanyang kapatid. Asawa po ni King Herod. Dahil nabighani si King Herod, siguro ang ganda ni Herodias. Pinilit niya pong kunin itong si Herodias doon sa kanyang kapatid at pinakasalan. John the Baptist was against this vile relationship, kaya po nagpipreach po siya against that relationship. Nagalit po si King Herod. Hulihin yan. Ikulong yan. Kaya si John po ay nakakulong. Yung po yung pangyayari. Ngayon po, nung nasa kulungan po, si John, may nangyari din po sa kanya. Brad, pakian na naman. So what was John's doubt in the prison? Ibig sabihin, nagkaroon po ng pagdududa si John habang siya po ay nakakulong doon sa bilangguan. When John was in prison, verses 2 to 3 po, basahin po natin. When John who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Amen. So habang nakakulong po si John, naapektuhan po siya ng kanyang pagdududa sa ating Panginoong Hesukristo. Nung malaman niya ang mga pinagagawa po ng ating Panginoon, inutusan niya yung kanyang isang disipulo, puntahan mo si Jesus at itanong mo, siya nga ba? Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? Ang pagdududa po ni John ay nakaapekto po sa kanyang buong pagkatao. Nakaapekto po lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. At ito po ang dahilan kung bakit nagtanong na siya who Jesus was and the work that Jesus was doing that time. Hello mga kapatid, ang tanong ko, dumating na po ba tayo sa punto na ating pong kino-question, na ating pong pinagdududahan yung ating pong pananampalataya, higit sa lahat yung ating kaligtasan? Dumating na po ba tayo sa punto na we are asking ourselves, am I really saved? Am I really secured? What if I made mistake? What if Jesus isn't the way to heaven, di ba? Paano kung yung sinasabi ng mga Muslims, yung mga Jehovah's Witnesses, mga Mormons,
At kung ano-ano pa, paano kung yun ang tama at ako ang mali? What if the Bible isn't the Word of God? Mga questions po na naglalaro sa ating isipan. Same questions po at pagdududa na nananaig po kay John nung siya po ay nasa bilangguan. Actually, John the Baptist was in the prison of doubts. Na from time to time, nangyayari po rin yan sa ating buhay. Kaya tayo, from time to time, ay nabibilanggo din doon sa ating mga pagdududa. So bakit kaya? Tanong, bakit kaya? Eto si John, nung hindi pa nahayag si Kristo, di po ba? Masigasig siya, sinasabi niya sa mga tao, repent. For the kingdom of God is near. Kung saan po siya pumupunta, mga places, doon po sa Israel, nagsishare ng word of God. And now, suddenly, nagdududa sa taong kanyang pinananampalatayaan na Mesaya. Bakit? Why was John locked in this prison of doubts? Most probably, discouragement. Si John nga po, that time before na nakulong siya, free siya. He has the liberty to go anywhere else in the desert. Kausapin ng mga tao, hali kayo, mag-repent sa mga kasalanan. And now suddenly, he is in the dungeon. Suddenly, he is confined to the place, small place, confined in a prison cell, confined in a situation where he could not change. Di ba tayo rin, kapag tayo po ay nasa sitwasyon na alam nating parang hindi natin mababago, di ba, andyan na yung ating pong pagtatanong, bakit hindi ako nakapasa sa board exam? Bakit ibinagsak ako ng aking teacher? Bakit hanggang ngayon, ang tanda-tanda ko na sa kumpanya, hindi pa rin ako napopromote? Questions that lead to doubts. And when we doubt, we sin. Kaya po mga kapatid, confinement in a situation we could not change causes us to entertain doubts. At kapag in-entertain nga po natin ang doubts, hello, the more na ito'y ating isinasa puso, the more na ito'y ating iniisip, ayan, ang ating kalaban po, double time po yan. Ipinapasok sa ating isipan. Hanggang yung isip po natin ay parang sasabog na sa pagdududa sa katapatan ng ating Panginoon. Number 2 po, na possible reason kung bakit si John po ay nagkaroon ng pagdududa. Disappointment. Ang ine-expect niya po that time na siya'y nakakulong, siya'y dadalawin ng ating Panginoong Jesus. At ilalabas siya sa kulungan. Which did not happen. Kaya gano'n na lang po siguro. Yung disappointment ni John dahil alam niya na si Jesus ang Messiah. He is holding the scepter of David and he can do whatever.
He wants to do. Pero bakit hindi siya pinalalaya ni Jesus? Something na ine-expect niya but did not happen. Hello mga kapatid, pa? Same thing sa ating buhay. Ine-expect ka na sasagutin ka na ng iyong nililigawan, ng iyong iniirog. Pero hindi ka naman sinasagot. Ine-expect natin na dapat sa gulang kong ito, I am already an established engineer. Sa gulang kong ito, marami na akong mga pasyente. May doktora po tayo rito. May medtech po tayo rito. May mga linguist po tayo rito. Bakit hindi nangyayari yung ine-expect natin? And when that happens, hello, di ba, nadidisappoint po tayo. At kapag isinapuso natin yung disappointment na yan, it will wreck our whole being. Dahil binibigyan po natin ng butas ang kalaban para tayo po ay atakihin. When the Lord does not do what we think He will do, or what we ask Him to do, there is a tendency for us to become disappointed with Him. At kapag tayo po ay na-disappoint sa ating Panginoon, hello, apektado po niyan ang ating pananampalataya. Hanggang sa kung ano-ano nang iisipin natin. So, these two reasons, most probably, put John in the prison of doubts. Bakit? Sapagkat isinapuso niya ito at inisip. Kaya nga sabi ko kanina, kapag ito'y ating isinapuso, kapag ito'y ating inisip, hello, apektado nito ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. How did Jesus answer John? Hello, mga kapatid. Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor." Actually, Jesus had all the rights to rebuke John. Pero sa pangyayaring ito, nung marinig ni Jesus o makita muna ni Jesus yung disipulo na pinadala ni John at marinig ni Jesus yung pinatatanong ni John, hello, ba? Are you the one who was sent? Di ba? Yun po yung tanong ni John. Actually, Jesus po has all the right to rebuke John in that situation. Pero hindi po ito ginawa ng ating Panginoon. Bagkus, ang kanya pong naging response, ayan, go back at i-report nyo sa inyong amo kung ano yung inyong naririnig at kung ano yung inyong nakikita. Actually, Jesus pointed John back to the Word of God. Pwede pong sabihin ng ating Panginoong Hesus Kristo, sino ba tong John na to? Na ako ay kinu-question niya ngayon. Hindi ba niya nakita na yung Espiritu nag-descend sa akin? Di ba, ipinapangaral niya sa mga tao na ako ang Mesaya, ito ang kanyang pinaniniwalaan at ito ang kanyang itinuturo sa mga tao. Diba? At ngayon, eto nagtatanong siya, sino ba itong si Jesus? At ano-ano ba yung mga pinaggagawa niya? Siya ba yung totoong Mesaya o mayroon pa tayong ibang
hinihintay. Verse 5, the blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Actually, ito po yung nasusulat sa book of Isaiah na gagawin ng tao na tinatawag na Messiah. Kaya nga ang sabi ni Jesus, balik kayo sa amo nyo. Sabihin niyo sa kanya, ito yung mga ginagawa ko, nagpapatunay lang na tunay na ako ang Messiah. Dahil sa akin, nagaganap yung sinabi ni Prophet Isaiah sa kanyang libro na ako ay magpapagaling ng mga bulag, sila'y makakakita. Yung pipi, makakapagsalita. Yung mga hindi makalakad, sila ay makakalakad. Mga patay, mabubuhay. Ha? And the good news is proclaimed to the poor. Yun na lang po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pinasasabi po kay John. And the same thing po, na if ever dumating po tayo dun sa punto ng ating buhay na kinu-question natin ng ating Panginoong Hesukristo, nagdududa tayo sa Kanyang mga pangako, yan din po ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Our God, our Lord Jesus Christ will respond with love. Hindi kanya pagagalitan, kapatid. Hindi kanya papaluin. Hindi kanya pipitikin. At ipapaisip niya lang sa'yo, anak, totoo ako. Balikan mo ang Biblia. Basahin mo ang iyong Biblia. At makikita mo na tunay na ako ang Diyos. Ako na iyong pinagdududahan. He will demonstrate the same tenderness to us when we find ourselves locked in the prison of doubts. At dapat po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Why? Because we serve a patient God of love, mercy, and grace. Ano po ang ating magiging response sa tao na nagdududa po sa ating katapatan? Example, kapag ikaw ay may kaibigan, tapat ka sa kanya. And in spite of what you are doing to your friend, dumating po yung time na ikaw ay pinagdududahan. Ano po kaya ang inyong mararamdaman? Hello? Magagalit ba? Magtatampo? Magagalit. Most probably. Yan ang normal na reaksyon ng normal na tao. Unless na you are really filled with the presence of God, na hindi mo makayang magalit. Pero ang ating pong Panginoon, He responds with love. Yan po yung ginawa niya kay John. Dahil sa pagdududa po ni John sa kanya. Ibinalik po ng ating Panginoon si John sa Biblia. Kung ikaw ay nagdududa sa akin, hala, pumunta ka sa Biblia. Why? Because the Bible is the absolute cure for our doubts. You can count on the Word of God.
Jesus will stand by it. Psalm 138 verse 2. Everything He has promised, He will do. And let the Bible put your doubts to death. Yun lang po ang cure sa ating pong pagdududa. Turn to the pages of the Bible. Because it's the Bible that will lead you to the truth. At kapag yan ay nangyari, yung pagdududan nyo po, it will fizzle out. It will die. Okay. So, pinabalik ni Jesus yung disciple po ni John at sabihin mo sa kanya, eto. Ipakita mo sa kanya, eto. Pati even then po, mayroon din pong admonition na ginawa po ang ating Panginoong Jesucristo kay John. Sabi po sa verse 6, Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Actually, ito rin po yung admonition po na ibinigay ni Jesus kay Tomas. That time na si Tomas po ay nagko-question sa kanyang resurrection. Same thing, hello mga kapatid, yan din ang magiging kasagutan o admonition, encouragement ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Stumble, nadarapa. Sino po ba ang nadarapa sa atin on account of our Lord Jesus Christ? If ever there is. Hello mga kapatid. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. At para na rin pong sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, the Lord wants John to know what he does not want to have. The Lord wants John to know that he does not have to have all the answers. Kung tayo man po ay may mga katanungan sa ating pong isipan, puso, hello, ang gusto ng Panginoon ay ipaalam sa atin na anak, hindi mo kinakailangan ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan. Hindi mo dapat malaman ang sikreto ng kalangitan kung meron man pong bagay na ito'y hindi nire-reveal ni God sa bawat isa sa atin. Yan ang pinasasabi ni Jesus kay John. You don't need to know everything, John. All your questions cannot be answered. Wala silang kasagutan. Pero wag kang magmukmok. He wants John to believe in spite of the mysteries of life. Yan din po sinasabi ng Panginoon natin sa bawat isa atin. Ang buhay po ay napakaraming misteryo. Ano bang misteryo sa Tagalog? Kababalaghan. Sometimes, hindi mo maintindihan. Sometimes, nakikita mo, pero hindi mo pa siya ma-realize. Ano to? It's mystery of life. Pero sabi nga po ng ating Panginoon, hello. Kailangan lang po tayong maniwala.
in spite sa mga misteryong nangyayari sa buhay natin. Bakit ang mga good people suffer? Bakit ang mundo ay punong-puno ng giyera, ng kaguluhan, ng kamatayan? Bakit ang baby nagsasuffer? Ha? Nakakaawa naman siya. Bakit hindi na lang siya kunin ni Lord? Kababalaghan na hindi po natin alam ang kasagutan. Pero sabi ni God, hello, maniwala ka lang in spite of what is happening all around you. He wants John's faith to be in Jesus in spite of what the eyes see, the heart feels, or the mind thinks. Hindi po nakikita ng ating mata, mga kapatid, yung lahat ng mga bagay na mangyayari. Limited po yung ating nakikita. Even yung ating pong puso, hello, hindi po dapat tayo maapektuhan ng ating nararamdaman. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon na we should walk in faith, not by what we feel. Yung ating pong mind, hello, isip ng isip, pero may mga bagay na hindi niya maisip-isip, hindi niya makita ang kasagutan. Pero sabi ni Lord, hello, huwag niyo nang intindihin ang mga bagay na yan. Isa lang ang dapat niyong gawin, na kayo'y manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. He wants John to believe in Him and to simply trust Him by faith. Pwede pong puntahan ni Jesus si John sa kulungan at siya ay palayain. Pero ito hindi po ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi ang gusto ni God, tayo'y manampalataya lang sa Kanya. At yung pananampalatayang yan, lakipan natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay nakukulong sa pagdududa, if we are in the prison of doubts, brothers and sisters, our God wants you to believe in Him and to simply trust Him by faith. Huwag na nating alamin pa ang mga kasagutan sa mga bagay na ito. No need. Isang bagay lang ang dapat natin gawin. Put your faith in God and trust Him by your faith. Ito po yung admonition ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. John 20:29, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Masasabi po natin na mas tayo po ay pinagpala. Bakit? Sapagkat sa ating kapanahunan, hindi po natin nakausap, hindi po natin nakita ang ating Panginoong Hesukristo. And yet tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Hindi katulad ng mga disciples niya. That time na siya'y nasa mundo pang ito, nakausap na nga siya, nakita na nga siya, nakakasama siya sa pagkain, sa paglalakad, sa maraming oras ng kanilang buhay. And yet, they doubt our Lord Jesus Christ. Kaya sa statement pong ito, verse na ito, John 20:29, memory verse. Because you have seen me, you have believed. And blessed are those who have not seen and yet have believed. I-memorize po natin ito. Ilagay po natin ito sa ating puso dahil darating at darating po yung time that
we will question God. Kaya ito po, salita ng Diyos ang siyang magpapalambot sa ating tumitigas na puso. And for the conclusion, your heart and your mind may be filled with doubts and fears. Time will come, lagi po. Ito ay napupuno po ng takot at pagdududa. So let me encourage you to bring those doubts, fears, and problems to the throne of grace. Kapag ito po'y dumating sa atin, hello mga kapatid, wala po tayong dapat ibang gawin, kundi ito'y ialay sa ating Panginoon. Eh Brad, paano ko iaalay sa ating Panginoon? Wala na nga siya rito. Sa pamamagitan po ng panalangin. Ipagkatiwala natin kay God, kay Lord Jesus, ang mga problemang yan. Ang mga pagdududa na yan. Ang takot na yan. And the Lord may just give you the answers you need today. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father, salamat nga po dahil andyan po yung reminder mo. Alam mo, O God, na dahil nga po sa takbo ng aming buhay, darating po yung time na kami ay magtatanong. Marami po kaming hinahanap ng mga bagay na hindi po namin nakikita. Ine-expect na mangyayari, pero hindi mo po ginagawa. And somehow, ito po ay nakakaapekto sa aming pananampalataya sa iyo. God, turuan mo nga po kami na kapag ito ay dumating sa aming buhay, we will not turn to anybody else, but we will turn only to your book, the Bible. To you alone, my God, sa lahat ng iyong mga pangako sa amin. Dahil lahat po ng mga pangakong yan ay gagawin mo upang ito ay matupad. Father, I pray na sa pagdududa po namin, oh God, hindi mo kami iiwanan. Bagkus kami i-encourage mo pa. Same way na ginawa mo po kay John the Baptist. At dalangin nga po namin, God, na hindi mo nga po kami papaluin sa amin pong pagdududa sa iyo. Father God, salamat sa iyo at muli po naming ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri, pagdakila at pagsamba in Jesus' name. At lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. God bless you po.